Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa bawat tagumpay ay huwag sana nating kalimutang balikan ang mga tumulong sa ating pag-angat. Dahil ang pagtanaw ng utang na loob ay tanda ng pasasalamat. Ikaw kabarangay, sino ang tao na labis mong pinasasalamatan dahil sa tagumpay na iyong narating? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga nakikinig ngayong oras. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ronald. 64 years old at isang dating magsasaka. Libangan na rin talaga naming mag-asawang pakikinig sa istasyon ninyong Barangay LS 97.1 at etong Barangay Love Stories, ang palagi naming inaabangan sa tanghalian. Dalang-dala kasi kami sa mga kwento na inyong iniere. At hindi ko naisip na darating ako sa punto na ako rin mismo ang gagawa ng sulat para makapagbahagi ng sarili kong kwento, Papa Dudut. Ang kwento ng buhay ko na sana ay kapulutan naman ng aral ng ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Maaga kaming naulila sa mga magulang ng kapatid kong si Elena, Papa Dudut. Namatay ang nanay namin dahil sa cancer at sakit sa baga ang kinamatay ng tatay namin. Mula noon ay ako nang nagtatrabaho para sa araw-araw na gastusin sa bahay namin. Hanggang grade 6 lang din ang natapos ko noon, pero para sa akin ay sapat na yon dahil marunong naman akong magbasa, magsulat at magbilang. Naniniwala ako na hindi na ako maluloko o malalamangan ng ibang tao dahil hindi na ako isang mangmang. Sapat na ang kaalaman ko para makapagtrabaho ako ng maayos at kumita ng pera. At ang pagsasaka ang naging trabaho ko nang kami na lamang ng kapatid kong si Elena ang magkasama sa buhay, Papa Dudut. Masarap tong luto mong paksiw na bangus ngayon, Elena. Mabuti naman at nagustuhan mo ng luto ko, kuya. Palagi ko naman nagugustuhan ng mga luto mo. Uy, hindi ah. Nung nakaraan kaya sinabi mo na masyadong maalat ang niluto kong sinigang na baboy. Tapos matabang naman yung tinola ko. Kaya pakiramdam ko tuloy hindi talaga ako masarap magluto. Sinabi ko ba yon? Oo. Nako, pasensya ka na. Baka pagod lang ako kaya ako nasabi ang mga yon. Alam ko naman na lagi kang pagod kaya ayos lang, kuya. Pero masarap talaga tong paksiw na bangus. Sakto sa asim tapos hindi sobra sa luto tong isda. Humingi kasi ako ng tip kay Ate Marlene kung paano ba mapapasarap ang mga niluluto kong pagkain. Magaling pala siyang magluto. Ay oo! Kaya nga yung mga kasamahan ko dito sa palayan, sa kanila ng nanay niya palagi kumukuha ng tanghalian. Sulit ang bayad kasi bukod sa masarap ang lasa, marami pa sila magbigay ng ulam at kanin. Mabait talaga yun si Ate Marlene tsaka yung nanay niya, no? Sinabi mo pa, kaya marami silang kaibigan sa palayan. Karamihan yung mga asawa rin ng mga katrabaho ko doon. Sila yung madalas na magkakasama at magkakakwentuhan. Ikaw ba, kuya? Kailan mo planong pakasalan si Ate Marlene? Bakit naman biglang napunta dyan ang tanong mo? Siyempre, kasi nasa tamang edad na kayong dalawa. Alam ko yung mga ganyang edad nagsisimula ng bumuo ng sarili nilang pamilya. Kaya dapat, kayo rin ni Ate Marlene, pinagpaplanuhan nyo na yung mga tungkol sa bagay na yun. Ilang taon na rin kayong magkarelasyon. Hindi biro yung pinagdaanan yung dalawa kasi 'di ba? Ayaw sa'yo nun ng tatay niya pero ngayon mabait na mga magulang niya sa'yo. Nakita kasi nila na seryoso ko sa paliligaw na ginawa ko noon kay Marlene. Pinatunayan ko sa kanila kung gaano ko kamahal ang anak nila. Kaya nagawa rin nila akong tanggapin. Kaya nga dapat pakasalan mo na siya, Kuya Ronald. Alam mo ikaw, kesa kung ano-ano yung sinasabi mo dyan, ikaw naman ang tatanungin ko. Kamusta na ba pag-aaral mo? Aba syempre, ayos na ayos lang, kuya. Hindi madali pero hindi naman ako sobrang nahihirapan. Alam ko naman yan dahil sa ating dalawa, ikaw lang ang nagmana ng katalinuhan sa mga magulang natin.
Uy, hindi naman kuya. Nagkataon lang na nagsakripisyo ka para matuloy ko ang pag-aaral ko. Pero kung papipiliin man ako kung pagsasaka o pag-aaral sa kolehiyo, mas gusto ko pa rin na magsaka na lang kaysa mag-aral ulit. Mas gusto ko na yung katawan ko napapagod sa pagtatrabaho kaysa yung utak ko sa pag-aaral. Hindi ko na nga yata kayang gawin yung ginagawa mong pag-aaral sa madaling araw. Minsan nga, nag-aalala na rin ako kasi baka magkasakit ka na sa pagpupuyat na ginagawa mo. Hindi ko naman pinapabayaan ang katawan ko kaya hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Tsaka, ayoko lang din sayangin yung perang pinaghihirapan mong kitain para sa pag-aaral ko. Gusto kong ipakita kung gaano ko pinapahalagahan ng bawat sentimo ng perang binibigay mo sa akin. Basta alagaan mo lang ang sarili mo at mag-aral ka na mabuti. Kapag alam ko na ginagawa mo yon, kahit papano hindi ko nararamdaman ang pagod sa katawan ko. Yun naman talaga ang palagi kong ginagawa. Alam ko dahil malaki ang tiwala ko sa'yo. Kuya Ronald, salamat ah. Para saan? Sa pagsasakripisyo at pagtatrabaho mo para sa akin. Kuya mo ko, kaya responsibilidad kita. Huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga sasayangin lahat ng ginagawa mong pagsusumika para sa akin. Kaya alagaan mo rin ang sarili mo ha, kuya. Palagi kong ginagawa yun kasi kailangan kong tuparin ang pangako ko kina nanay at tatay. Nangako ko sa kanila na gagawin kong lahat para makapagtapos ka ng kolehiyo. Pangarap kaya nila yun. Kaya salamat din Elena. Salamat kasi hindi mo ko binibigyan ng kahit na anong sakit ng ulo. Papa Dudut, may mga oras na nakakaramdam din ako ng pagod noon dahil sa responsibilidad na nasa mga balikat ko. 15 years old pa lamang ako nang magsimulang humina ang katawan ni tatay, kaya noon pa man ay ako na ang kumakayod para sa pamilya namin. Maaga akong natuto na magbanat ng buto at magtrabaho sa bukid. Nagsimula ako sa pagtulong-tulong lang sa pagbubuhat ng mga sako ng palay. Hanggang sa ako na rin ang nagtatanim ng mga palay sa lupa na pagmamay-ari ng kaibigan ni tatay. Papa Dudut, hindi madali ang trabaho na yon, lalo na para sa patpatin ko na katawan na maagang nabatak sa mabigat na trabaho. Mabuti na lamang at kahit papaano ay nakikita ko na hindi nasasayang ang perang pinaghihirapan ko dahil pinagbubuti ng kapatid kong si Elena ang pag-aaral niya. Kasintahan ko pa nga lang pala noon si Marlene at siyang madalas na nakakausap ko tungkol sa mga hinaing ko sa buhay. Hindi naman ako nagrereklamo sa pagtatrabaho ko noon para sa kapatid ko. Pero minsan ay kailangan natin ang makakausap tungkol sa mabigat na bagay sa buhay natin. Para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam natin. Kaya naman malaki ang pasasalamat ko na kahit may mabigat na responsibilidad ako noon, ay meron din akong Marlene na palaging nandyan para gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Kuya Ronald, nandito na kami ni Ate Marlene. Dala na namin ang pagkain para sa tanghalian mo. Uy, tamang-tama kasi nagugutom na rin ako. Yan ba yung nadala nyo? Dito nyo na ipatong sa malita mesa na to. Sige Ronald, ilalabas ko na rin to mga plato, baso at pagkain na dala ko para sa'yo. Sakto kasi maagang nagtanghalian yung ibang kasamahan ko sa trabaho. Kaya wala nang ibang makakasabay sa atin ngayon dito sa lamesa. Pasensya na pala kung nahuli ng konti ang paghatid ko sa'yo ng pananghalian mo. Bumili pa kasi ako ng gamot ni tatay sa diabetes niya bago ako nagluto kanina. Ayos lang yun. Kamusta na pala ang tatay mo? Medyo hirap na siya maglakad dahil sa mga sugat sa binti niya. Pinauna ko na nga lang si nanay na mag-deliver ng mga pagkain kanina. Pero ang sabi ko, ako na magdadala ng para sa'yo. Lumala na pala ang mga sugat sa binti ng tatay mo. Oo, kaya nahihirapan na talaga siyang maglakad. Pero ang sabi naman ng doktor sa huling check-up niya, basta mainom ni tatay ang mga gamot niya, magiging maayos na ulit ang paglalakad niya. Mabuti naman kung ganun. Kailangan lang talaga na mas matutukan na mabuti ang pag-inom niya ng mga gamot. Oo, ako talaga ang nag-aasikaso pagdating sa bagay na yun. Buti pala, nasamahan mo si Marley sa pagpunta niya dito sa palayan, Elena.
Maaga rin kasi natapos ang klase ko kanina kaya naisipan ko na dumaan na muna kina Ate Marlene. Sakto na paalis na pala siya papunta dito kaya sumama na rin ako. Dapat nagpahinga ka na lang sa bahay. Alam ko naman na hindi ka sanay mainitan. Ayos lang kuya. Naiinip na rin kasi ako sa bahay tsaka tapos ng exam namin kaya hindi ako masyadong busy ngayon sa pag-aaral. 1 taon na nga lang pala at makakapagtapos ka na rin ng college, Elena. Oo Ate Marlene. Kaya nga excited na ako. Kasi mababawasan na yung malaking pinagkakagastusan mo kuya. Hindi yun ang dahilan. Excited na ako kasi malapit ko na matupad ang mga pangarap ni nanay at tatay. Pangarap kasi talaga nila na magkaroon sila ng anak na nakapagtapos ng kolehiyo. Magkakaroon na ng isang college graduate mula sa pamilya natin. At hindi yun mangyayari kung hindi dahil sa'yo kuya. Tama si Elena. Napakalaki ng parte mo para sa pagtupad ng pangarap ng mga magulang nyo. Sigurado ako na kung nabubuhay sila ngayon, sobrang proud sila sa pagsusumikap na ginagawa mo para kay Elena, Ronald. Ginagawa ko lang responsibilidad ko bilang panganay at nag-iisang kapatid ni Elena. Isa pa, nasusuklian naman yung mga pagod ko dito sa bukid dahil sa matalino kong kapatid. Matalino at magandang kapatid mo, Kuya Ronald. Oo nga pala, nasa lahi rin natin ang pagiging pogi at maganda. Aba, syempre. Kaya nga sinagot ni Ate Marlene yung panliligaw mo sa kanya kasi nagagwapuhan din siya sa'yo. Di ba tama ako, Ate Marlene? Bakit naman napunta sa akin ang usapan na to? Ako kasi ang topic kanina pa kaya dapat na maiba naman. Kung gusto nyo, pwede rin natin pag-usapan kung kailan ba kayo magpapakasal ni Kuya. Tumigil ka na nga. Kung ano-ano yung sinasabi mo. Ang bata-bata mo pa pero pag-aasawa na kagad yung gusto mong pag-usapan natin dito. Hindi naman para sa akin yung topic, Kuya Ronald. Kung hindi, para sa inyo ni Ate Marlene. Curious lang talaga kung kailan kayo magpapakasal. Sa totoo lang, hindi pa namin napag-uusapan niya ni Marlene. Dahil ba sa akin? Hindi. May responsibilidad pa kasi si Marlene sa mga magulang niya. Tama ang kuya mo. Hindi naman kami nagmamadali pareho. Ang mahalaga, alam namin na mahal namin ang isa't isa. Sapat na muna yon sa ngayon. Dahil sigurado naman kami na darating ang araw na magsisimula din kami ng buhay na para sa aming dalawa. Papadudot noong nabubuhay pa ang mga magulang namin ni Elena. Alam ko na siya talaga ang paborito ng mga ito. Mas minamahal at inaalagaan siya kasi bunso at babae siya. Narinig ko pa noon na siya raw ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Kaya nga sa aming dalawa ay mas pangarap nilang mapagtapos ito ng pag-aaral. Ganon pa man ay kahit kailan ay hindi ako nagtanim ng kahit na anong sama ng loob sa kapatid o mga magulang ko. Kahit pa nga ang huling habilin ni na tatay at nanay noon sa akin bago sila pumanaw ay alagaan kong mabuti, proteksyonan at pagtapusin ko ng pag-aaral ang kapatid kong si Elena. Hindi naman ako umaasa noon na mayaahon ako ni Elena sa buhay na meron ako sa oras na mapagtapos ko na siya ng pag-aaral. Hindi ako naghihintay ng kahit na anong kapalit mula sa kanya, Papa Dudut. Ang nasa isip ko noon, ako na lang ang pamilya niya kaya responsibilidad ko siya ano pa man ang mga mangyari. Isa pa ay mabait ang kapatid kong si Elena at wala siyang ginagawa na nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo. Masipag siyang mag-aral at alam ko na hindi nasasayang ang bawat sentimong pinaghihirapan ko sa aking pagtatrabaho, Papa Dudut, para sa kanya. Isa siyang kapatid na deserving ng tulong ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang mamatay si tatay ay pumayag si Elena na huminto muna siya sa pag-aaral. Sakto kasi na kakatapos niya lamang din ng high school at wala pa akong sapat na pera para maipagpatuloy niya ang kolehiyo. Pero hindi ko naman siya pinagtatrabaho noon. Ang sabi ko ay maghintay lamang siya na makaipon ako ng pangmatrikula niya para sa kolehiyo. Naging maasikaso naman siya sa bahay sa tuwing uuwi ako galing sa trabaho. Ginawa ko rin ang lahat ng pagtitipid para makapagtabi ng para sa pag-aaral ng kapatid ko, Papa Dudut. Halos 3 taon din ang lumipas nang makaipon ako ng sapat na pera para sa unang taon niya sa kolehiyo.
Naalala ko pa na halos maiyak siya sa tuwa nang sinabi kong makakapag-aral na ulit siya. Mahigpit niya akong niyakap at paulit-ulit siyang nagpasalamat. Nangako siya, Papa Dudut, na hindi niya sasayangin ang perang pinag-ipunan ko para sa kanya. At hindi niya rin sisirain ang tiwala ko sa kanya. Bagay na nakita kong ginawa at tinupad niya noon, Papa Dudut. Hindi rin talaga naging madali ang ginawa kong pagpapaaral sa kapatid ko sa kolehiyo. Dahil bawat taon ay dumodoble ang mga gastusin para sa pangmatrikula niya. Kaya naman kahit bumabagyo o masama ang pakiramdam ko ay hindi pwedeng hindi ako magtrabaho. Hindi pwede na magipit kami sa pera, lalo na sa pangmatrikula niya. Pero sa tuwing nahihirapan ako, hindi ko pinapakita yon kay Elena dahil ayokong mag-alala siya para sa akin. Isa pa'y nasuklian din naman lahat ng paghihirap ko nang makapagtapos ng kolehiyo ang kapatid ko, Papa Dudut. Nandito ka lang pala sa kusina, Kuya Ronald. Tinitingnan ko lang kung marami pa ba itong pagkain na nandito para sa iba pang bisita na darating mamaya. Marami pa yan, Kuya. Ilan lang naman yung kumakain sa sala ngayon, tsaka yung darating pa mamaya. Mga ibang kamag-anak lang din natin halos kasi yung mga kaklase ko may kanya-kanya ring celebration sa mga bahay nila. Sa bagay, pagdating ni Marlene mamaya, may dala rin siyang bilaw ng pansit at kakanin. Ay talaga? Ang dami pa pala nating pagkain talaga kung ganun. Pero thank you, Kuya. Nagpakatay ka pa talaga ng biik para lang maipaghanda ako. Siyempre naman, hindi pwedeng hindi natin i-celebrate ang pagtatapos mo ng kolehiyo. Thank you talaga, Kuya, sa lahat ng ginawa mong pagtatrabaho para makatapos ako ng pag-aaral ko. Salamat din kasi sinuklean mo ng maayos na pag-aaral ang lahat ng ginawa ko. Hindi ka lang nakapagtapos ng college, naging cum laude ka pa. Kaya sobrang proud talaga ako sa'yo. Ginawa ko talaga yun para sa'yo. Kasi ayun lang ang kaya kong ibigay na kapalit para sa lahat ng pagpapakapagod mo para sa akin. Alam mo ba kanina nung umakyat tayo ng stage para abutin yung diploma mo? Sobrang nagpipigil akong maluha. Kaya palang sabi mo kanina, sinisipon ka kaya pa na yung pagsinghot mo. Oo, buti nga napigilan ko ang sarili ko na maluha kanina kahit mahirap. Sobrang saya kasi talaga ng nararamdaman ko lalo na nung malaman ko na cum laude ka pala. Hindi ko talaga kaagad sinabi sa'yo para masurpresa kita. Gusto ko kasi na ibigay yun na regalo sa'yo. At nagawa mo yun, Elena. Yun ang pinakamasayang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. Basta, ako naman ang babawi sa'yo, Kuya. Hindi mo kailangan gawin yun. Susuklian ko lahat ng ginawa mong pagsasakripisyo para sa akin. Gagawin kong mas magaan ang buhay para sa ating dalawa. Unahin mo muna ang sarili mo bago ako. Basta, nandito lang ako palagi para suportahan ka sa mga plano mo. Kasama ba sa mga susuportahan mo sa akin yung plano kong pagluwas sa Maynila? Itutuloy mo na ba talaga yun? Oo, kasi sa susunod na buwan, luluwas na rin ng Maynila yung kaklase ko na kasabay kong gumraduate. Sabay sana kami maghahanap ng trabaho doon. Sa Maynila din kasi nakatira ang tita niya, kaya may matutuluyan kami doon. Napakalayo ng pagkakaiba ng buhay sa Maynila dito sa probinsya natin. Kahit hindi pa ako nakakapunta ng Maynila, alam ko na maraming adjustment ang kailangan kong gawin. May tiwala ka naman sa akin, di ba? Oo naman siyempre. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Pero doon ako kinakaba sa mga taong makikilala at makakasama mo sa Maynila. Baka kasi kung anong gawin nilang hindi maganda sa'yo. Kuya, hindi na ako bata. College graduate na nga ako, di ba? Tapos cum laude pa. Masyado kasing malayo ang Maynila. Hindi kita mapoprotektahan sa oras na may mangyaring masama sa'yo. Alam ko kung paano dapat na alagaan at protektahan ang sarili ko. Kaya huwag ka na masyado mag-alala sa akin. Pero kung sakali, may makukuha ka rin namang maayos na trabaho dito sa probinsya natin. Oo, pero sigurado akong maliit lang din ang kikitain ko dito. Yung iba nga, di ba, nahihirapan pang maghanap ng trabaho dito sa atin at ayoko na mangyari sa akin yun. Isa pa, Kuya, pakiramdam ko kasi nasa Maynila ang trabaho na magiging daan para maging mas maayos ang buhay natin. Marami akong plano para sa ating dalawa at sa bahay na to at naniniwala ako na matutupad ko yon
sa oras na sa Maynila na ako makahanap ng trabaho. Sana suportahan mo pa rin ako sa desisyon ko na to. Siyempre naman. Mahirap para sa akin na magkalayo tayong dalawa. Pero ayoko naman maging hadlang sa mga pangarap mo. Salamat, kuya. Wala yun. Basta kapag nahirapan ka dun, umuwi ka kagad dito sa atin. Palaging bukas ang bahay na to para sa'yo. Papa Dudut, ayoko sanang sumang-ayon sa gusto ni Elena na sa Maynila siya maghanap ng trabaho. Pero matagal na niya talagang plano yon. Hindi pa ako nakakarating noon ng Maynila pero alam ko kung gaano kagulo sa lugar na yon. Marami na akong kakilala na kamag-anak o kapitbahay namin na lumuwas ng Maynila at nasira lamang ang kanilang mga buhay. Nagkaroon sila ng anak pero walang maayos na pamilya dahil iniwan ng kanilang asawa. Nabaon sa utang at bumalik sa probinsya na naghihirap ang buhay. Hindi naman sa wala akong tiwala sa kapatid ko dahil alam ko kung gaano siya kadiskarte sa buhay at katalino. Hindi naman siya makakapagtapos ng cum laude sa kolehiyo kung hindi siya matalino. Pero wala pa rin akong tiwala sa mga tao sa Maynila na pwede niyang makilala at makasama doon. Ganon pa man, Papa Dudut, ay hindi ko pinigilan ang plano at kagustuhan niya na lumuwas ng Maynila para doon maghanap ng trabaho at makipagsapalaran sa buhay. Kasama niya ang isa niyang kaklase at nakitira siya sa bahay ng tita nito. Nung una ay madalas pang sumulat si Elena. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon at wala rin kaming telepono. Palagi akong excited sa tuwing makakatanggap ako ng sulat mula sa kanya. Hanggang sa mahigit 1 taon ang lumipas. Dumalang na ang pagsusulat niya. Nababalitaan ko na lang sa kapitbahay namin na may kamag-anak na nakatira malapit sa tinutuluyan ni na Elena na maayos naman ang buhay at trabaho ng kapatid ko. Kaya kahit papaano ay hindi ako nag-aalala sa kalagayan niya, Papa Dudut. Ronald! Halika na rito, magtanghalian ka muna. Sige, papunta na ako dyan. Ay, napakainit ng panahon. Oo nga eh. Eto, may dala akong face towel. Akin na yung hawak mo kasi mukhang masyado ng basa ng pawis yan. Ay, salamat. Ito, iba talaga ang init ng araw ngayon kumpara nung nakaraang taon. Sinabi mo pa. Parang kada taon mas tumitindi talaga ang init ng panahon. Uminom ka muna ng tubig. Oh, Buti malamig tong dinala mong tubig para sa akin. sinadya ko talaga yan. Kasi alam ko na ibang pagod mo ngayon dito sa bukid. Galit na galit kasi talaga yung araw oh. Kahit nga nakapayong ako habang naglalakad kanina papunta rito, pakiramdam ko napakalapit lang ng araw sa nilakaran ko. Oh, eto na ang plato mo na may kanin at binagoong ang baboy. Salamat, Marlene. Mukhang mapaparami ako ng kain ngayon kasi binagoong ang baboy pala tong niluto mo ngayon para sa akin. Alam ko kasi na paborito mo yan. At isa pa, matagal na akong hindi nakakapagluto ng ganyan. Kilalang kilala mo na talaga ako ah. Aba syempre naman kasi mahigit 3 taon na tayong magkarelasyon. Kaya kabisado ko na ang maliliit at malalaking detalye na tungkol sa'yo. Nakakatuwa nga kasi parang kailan lang nung unang beses ako umakyat ng ligaw sa bahay niyo. Naalala ko pa yan, Ronald. Kasi kahit malamig ang gabi noon, napansin ko na walang tigil ang pamumuo ng pawis sa noo at leeg mo. Kinakabahan kasi talaga ako. Dahil kilala nga ang tatay mo sa pagiging masungit at istrikto na forma sa lugar natin. Pero mabait naman si tatay nung nakausap mo na siya, di ba? Mabait naman. Hindi ko lang maiwasan na kabahan sa umpisa. Kasi talagang matalim ang tingin niya sa akin noon. Ano ka ba? Ganun talaga ang mata ni tatay kasi singkit siya. Nagbibiro lang naman ako. Pero alam mo kung ano yung mas nakakakaba? Ano? Nung araw na sasabihin na natin sa mga magulang mo na may relasyon na tayong dalawa. Naalala ko rin yan. Kasi halos maiyak pa nun si nanay. Akala kasi nila magpapakasal na tayong dalawa. Ganun na nga. Pinaliwanag ko naman na malayo pa yun sa plano natin.
Dahil gusto ko na hindi magsabay ang responsibilidad ko sa'yo at sa kapatid ko. Ayokong madali ng mga bagay sa buhay ko kasi alam ko na pwedeng pati ikaw mahirapan kapag nagpadalos-dalos ako pagdating sa mga desisyon na ginagawa ko. Pakiramdam ko nga, yan ang dahilan kung paano mo nakuha ang tiwala ni tatay. Kasi alam niyang responsable ka pagdating sa paggawa ng mga desisyon. Mabuti kasi kung ako lang ang mahihirapan. Maaapektuhan din kasi yung kapatid ko at yun ang ayokong mangyari. Teka, kumusta na pala si Elena? Baka maayos naman siya. Nagpadala na ba ulit siya ng sulat sa'yo? Hindi pa nga eh. Talaga? Oo. Mahigit 1 buwan na rin niyang hindi sinasagot ang mga sulat ko. Pero mukha namang maayos siya sa Maynila. Paano mo nalaman? Nakausap ko rin yung magulang ng kaklase ni Elena na kasama niya nagtatrabaho sa Maynila. May pwesto sila ng tindahan sa bayan. Kaya nagawa kong dumaan para makipagkamustahan sa kanila. Ano namang sabi nila tungkol sa kapatid mo? Regular na raw sa trabaho ang kapatid ko at talaga raw napakasipag. Kaya daw siguro hindi nakakasagot sa mga sulat ko dahil busy sa trabaho niya. Naku, baka nga masyado siyang busy sa trabaho kaya hindi na siya makagawa ng sulat sa'yo. Pero alam mo, nag-aalala pa rin ako. Hindi kasi ako sanay na matagal kami nagkakalayo na dalawa. Kinakabahan ako na baka may nangyari nang hindi maganda sa kanya. Matalino at madiskarte ang kapatid mo. Sigurado ako na walang mangyayaring masama sa kanya. Isa pa, nasa tamang edad na rin siya kaya sa tingin ko tapos na ang responsibilidad mo sa kanya. Yun na lang din ang iniisip ko. Kilala ko naman siya at alam ko na ginagawa niyang lahat para mas mapabuti ang buhay niya. Pero tama ka sa sinabi mo, Marlene. Naisip ko rin tuloy na baka oras na para buhay naman nating dalawa ang simulan nating ayusin. Papadudot, naisip ko noon na tama si Marlene. Tapos na rin naman ang responsibilidad ko para kay Elena kaya oras na para sarili ko naman ang asikasuhin at intindihin ko. Kaya naman pagkalipas ng ilang buwan ay nagplano na kaming magpakasal ni Marlene. Pinadalhan ko rin ang sulat si Elena para imbitahan siya sa araw ng kasal namin. Sumagot naman siya sa sulat pero sinabi niya na hindi siya makakauwi dahil busy siya sa trabaho niya. Magpapadala na lang daw siya ng regalo para sa kasal namin ni Marlene. Sa totoo lang ay medyo nalungkot ako noon. Kahit pa nga nagpadala ng pera at regalo ang kapatid ko para sa amin ni Marlene ay iba pa rin yung nandun siya sa mismong araw ng kasal namin. Pero iniisip ko na baka nasa mabuti siyang kalagayan at maayos ang buhay niya. Masaya na ako para sa kanya, Papa Dudut, at alam ko na masaya din siya sa buhay niya, Papa Dudut. Kung anong buhay na meron siya. Samantalang ako naman ay masaya ako sa buhay na kasama ko ang babaeng pinakamamahal ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tinuon ko na lamang ang atensyon ko sa pag-aasikaso sa pamilya ko. Nang mauso ang cellphone ay nakakausap ko na rin sa text o saglit na tawag si Elena, pero sobrang bihira talaga. Hanggang sa makasanayan ko na lang na hindi na siya masyadong kinukulit. Lalo na nang mag-focus na ako sa sariling pamilya ko. Sila na ang naging buhay ko noon, lalo na nang mabigyan ako ni Marlene ng 2 anak. Ginawa ko, Papa Dudut, ang lahat para maging responsableng padre de pamilya. Ang nasa isip ko noon ay kung nagawa kong itaguyod ng mag-isa at mapagtapos ng kolehiyo ang kapatid kong si Elena, ay kaya ko rin gawin yon sa mga anak ko. Hindi madali dahil habang tumatagal ay tumataas ang lahat ng presyo ng mga bilihin at mga gastusin. Pero wala akong hindi kakayanin para sa pamilya ko. Ilang taon nga ang lumipas na balitaan ko na lamang na umuwi ang kapatid ko pero hindi sa bahay namin, kundi sa isang bahay sa bayan na hindi ko alam na nabili na pala niya noon, Papa Dudut. Ang alam ko, malapit na dito yung address ng bahay ni Elena. Medyo nakakaligaw sa lugar na to, no? Oo nga eh. Maluwag kasi yung kalsada dito, pati na yung bakuran ng bawat bahay.
Kaya nakakalito rin talaga maghanap ng address. Pero ang laki ng mga bakuran at bahay dito ha. Napansin ko rin yan. Mahal siguro kahit maliit na lote lang dito. Mukha nga Ronald. Halatang asensado na talaga ang buhay ng kapatid mo. Natutuwa nga ako kasi kahit matagal na akong walang naging balita mula sa kanya, nakita ko naman talagang naging maayos ang buhay niya. Mabuti nga kahit paano natuto ka na rin gumamit ng cellphone. Pinag-aralan mo talaga mula nung makuha mo ang number ni Elena doon sa magulang ng dati niyang kaklase. Oo, kasi mas mabilis ang komunikasyon doon kaysa sulat. Ayun nga lang, hindi rin masyado nagre-reply itong si Elena kapag nagte-text o nangungumusta ako. Pero alam ko naman busy siya, kaya nga ilang taon na rin siyang hindi nakakauwi dito sa probinsya natin. Sa tingin mo Ronald, ayos lang talaga na pumunta tayo ngayon sa bahay niya? Oo naman, narinig mo naman yung sabi ng kapitbahay natin kanina. Ngayon daw yung pa-house blessing ni Elena sa nabili niyang bahay. Nagtataka lang ako kasi hindi man lang siya nag-text sa'yo na nakauwi na pala siya ng probinsya, na kumuha na pala siya ng bahay at may pa-house blessing pala siya ngayon. Nabanggit niya naman yun sa akin dati. Alin sa mga sinabi ko? Yung plano niya na pag-uwi dito sa probinsya natin. Kailan niya naman nabanggit yun? Matagal na rin siguro, may ilang buwan na nakakalipas. Nakalimutan ko lang sabihin sa'yo. Pero sana, sinabi niya rin yung tungkol sa pagbili niya ng bahay. Kita mo nga, pati ikaw nagulat nang malaman mong nakauwi na siya at doon na siya dumiretso sa bagong bahay niya. Ang buong akala pa naman natin doon siya sa bahay natin titira. Hayaan mo na kasi mukhang marami rin talaga siyang inaasikaso bago siya umuwi dito sa probinsya. Ang mahalaga, makikita na ulit natin siya. Sa susunod na punta natin, isama natin ang mga bata. Sigurado ako na sabik na rin si Elena na makita at mayakap niya ang mga pamangkin niya. Teka, mukhang nandito na tayo. Ito na ba yung bahay niya? Oo, nakasulat dito sa gate yung address na binigay ng kapitbahay natin. Mukhang ito na nga kasi kita mula sa mga nakabukas na bintana na maraming tao sa loob ng bahay. Tara, pumasok na tayo. Ronald, sandali lang. O bakit? Anong problema? Dito na lang muna tayo sa may gate. Tapos i-text mo na lang si Elena sa cellphone niya. Naku, wala na akong load na pantext o pantawag sa number niya. Pumasok na tayo kasi sigurado naman ako na inaasahan niya rin ang pagdating natin. Pero kasi baka lang… Parang si Elena yung lumabas ng bahay na nakabistidang asul ah. Si Elena nga! Elena! Elena! Si Kuya Ronald mo to! Kuya Ronald? Oo, ako nga to! Kasama ko si Ate Marlene mo! Teka lang, puntahan ko na kayo dyan sa may gate. Sabi sa'yo, di ba? Welcome na welcome tayo sa bahay ng kapatid ko. Elena, kapatid ko! Sobrang namiss kita. Payakap nga ako. Pasensya na, hindi ko napigilan ang sarili ko na yakapin ka. Ayos lang, Kuya Ronald. Kumusta pala kayo? Ayos lang kami ng hipag mo. Yung dalawang pamangkin mo, hindi lang namin naisama kasi pumasok sa school. Ikaw Elena, kumusta ka na? Eto, medyo tumaba pero maayos naman ako. Maayos naman ang buhay ko. Halata nga na maayos ang buhay mo kasi malaki yung bahay na nabili mo. Pinag-ipunan ko talaga yan. Tapos sakto naman na nag-abroad na yung dating nakatira dyan kaya naibenta sa akin na mas mababang halaga. Paano niyo pala nalaman kung saan ako nakatira? Yung nanay ng dati mong kaklase na kasabay mo lumuwas na Maynila noon ang nagsabi sa akin at nagbigay ng address mo. Nabanggit niya nga rin na ngayon yung pa-house blessing mo eh. Oo, pero tapos na yun kanina pa. Pero kuya, Ate Marlene, pasensya na kung hindi ko muna kayo maiimbita sa loob ha. Bakit naman? Puro taga Maynila kasi ang mga bisita ko. Tsaka medyo magulo pa rin ang loob ng bahay. Sa ibang araw na lang kayo pumunta, ayos lang ba? Pero… Ayos lang Elena, walang problema doon. Babalik na lang kami sa ibang araw. Tara na Marlene, umuwi na tayo at baka abutan tayo ng gabi sa daan. Papadudot matagal bago ako natutong gumamit ng cellphone noon. Pinilit kong pag-aralan yon nang makuha ko ang number ni Elena. Doon kami ulit nagkaroon ng komunikasyon pero bihira pa rin siyang mag-reply sa mga text ko. At mula nang mabalitaan kong umuwi na ng probinsya namin si Elena ay hindi na talaga ako mapakali. Sobrang sabik na kasi akong makita siya noon dahil ilang taon na rin akong walang naging balita sa kanya. Kaya naman hindi ko na napigilan ng sarili ko na puntahan siya sa address ng bagong bahay niya na nakuha ko. At nang makita ko siya,
Hindi ko na nga napigilan ang mayakap siya. Naramdaman ko na medyo nailang siya sa akin dahil syempre ilang taon na kaming hindi nagkita at magkasama. Kaya naman sinunod ko na lamang ang pakiusap niya na sa ibang araw na lamang kaming dumalaw sa kanya dahil may iba siyang bisita noon sa bahay nila. Pagkalipas nga ng 2 araw ay dumalaw ulit ako sa bahay ni Elena kasama si Marlene at ang panganay na anak namin. Pinatuloy kami ni Elena noon at pinagmeryenda pa nga ng ininit niyang spaghetti na natira pa yata noong handa sa house blessing na may kasamang soft drinks. Napakalaki talaga ng pinagbago ng itsura ng kapatid ko at masasabi ko na talagang umasenso na ang buhay niya. Dahil kompleto halos ang appliance sa loob ng bahay niya. Nagkamustahan kami at sinabi niya na doon na raw siya ulit sa probinsya namin maninirahan dahil balak niyang magtayo ng malaking grocery store. Nagulat din ako papadudot nang sabihin niya na kung papayag raw ako ay plano niyang pag-aralin ang panganay kong anak ng grade 4. Sasagutin niya lahat ng baon, gamit at kung ano paman ang kailangan ng anak ko. Nagdalawang isip ako pero sa huli ay pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Maayos naman ang naging usapan namin na doon muna sa kanya titira ang anak ko kapalit ng pagpapaaral niya dito. Nakakadalaw pa kami sa kanya noong unang mga linggo at buwan. Hanggang sa isang araw na dumalaw ulit kami doon ni Marlene ay nagulat ako nang makita ko na hinahampas at sinasabunutan ng kapatid ko ang anak ko. Hindi po ako makapaniwala sa mga nakita namin. Kaagad kong hinilang anak ko at sinabi kong mauna na siya sa sakay ng tricycle at doon na lamang kami hintayin ng nanay niya, Papa Dudut. Sabi ko naman sa'yo, Kuya Ronald, dinidisiplina ko lang yung anak nyo ni Ate Marlene. Anong dinidisiplina? Halos mabugbog mo ng anak namin. Hindi ko siya binubugbog. Bakit ba kasi nagawa mo yun sa bata? Dahil tatanga-tanga yung anak nyo pagdating sa paglalaba. Hindi na naman niya naihiwala yung pulang damit ko sa mga puti kaya, ayan, humawa na ang kulay. Hindi mo naman kailangang bugbugin ang anak namin. Hindi ko nga siya binubugbog, Kuya. Ano yung nakita namin, Elena? Yung pagsabunot mo sa buhok niya at ilang beses ng paghampas sa braso at likod niya. Ang hirap sa inyo, masyado nyo binibaby ang mga anak nyo kaya lumalaking matigas ang ulo at saka walang alam sa buhay. Kita mo nga yung panganay niyong lalaki, ni hindi marunong maglaban ng maayos. Palasagot pa, kaya halatang sutil at napakatigas ng ulo. Hindi matigas ang ulo ng mga anak namin, lalo na yung panganay namin. At para sabihin ko sa'yo, matalino siya at hindi kagaya ng sinasabi mong walang alam sa buhay. Sinasabi nyo lang yan kasi hindi nyo ginagawa ng tamang pagiging magulang nyo sa mga bata. Ang lakas naman ng loob mo na magsalita ng ganyan. Marlene, tama na! Hindi ako titigil, Ronald! Dahil kinikestyon ng kapatid mo na yun ang pagiging magulang natin. Elena, baka nakakalimutan mo na kahit kailan, hindi ka pa nagkaroon ng anak. Pero hindi ibig sabihin no, na wala akong alam kung paano magdisiplina ng isang bata. Ang sabihin mo, masyadong mabigat yung mga kamay mo at hindi ka muna nag-iisip bago mo sinaktan ng anak namin. Anong sinasabi niyong hindi nag-iisip? Baka ikaw yun, Ate Marlene. Kasi sa ating tatlo, alam natin na ako ang pinaka nasa tamang pag-iisip. Talaga ba? Kaya ba nagagawa mo saktan ng bata na walang kalaban-laban? Ginagawa ko lang kung anong alam kong tamang paraan ng pagdidisiplina. At kailan pa naging tamang pananakit ng bata, Elena? Kailangan naman kasi disiplinahin talaga yung mga batang nakakagawa ng mali, di ba? Para hindi na nila ulitin. Pero sa ibang paraan. Hindi sa pananakit na ginagawa mo. Hindi magtatanda ang mga bata kung masyado nyo silang binibaby. Pero hindi rin makakabuti sa kanila yung pagbuhatan sila ng kamay. Pagdidisiplina ang tawag sa ginawa ko sa anak nyo, Ate Marlene. Kailangan tumatak sa kokote niya ang mga bagay na kailangan niyang tandaan. Kung hahayaan niyo siyang ganyan lang ang alam sa buhay, baka tumanda rin siyang walang alam kagaya ni... Kagaya nino? Kagaya ko? Bakit bigla ka na lang tumahimik, Elena? Ituloy mo yung gusto mo sabihin. Mabuti pa umalis na kayo. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Kaya hindi kami aalis ni Marlene dito sa bakuran ng bahay mo. Gusto ko nang magpahinga, Kuya. Umuwi na kayo ni Ate Marlene. Kailan mo pa sinimulan sakta ng anak namin? Hindi ka makasagot. Kasi hindi mo na rin maalala
kung kailan mo unang beses sinaktan ang anak namin, tama? Pwede ba Kuya Ronald? Tama na nga ang usapan na to. Umalis na lang kayo ni Ate Marlene. Gusto ko lang malaman ang sagot sa mga tanong ko. Kaya ba sinasaktan mo ang anak ko dahil natatakot ka na maging kagaya niya lang ako? Na isang magsasaka na kailangang araw-araw at buong maghapon na nagtatrabaho? Bakit hindi ka nagsasalita, Elena? Bakit hindi mo aminin na sobrang baba ang tingin mo sa akin? Na kinakahiya mo ako bilang kapatid mo? Kaya ayaw mong tumulad sa akin ang anak ko kasi para sa'yo, walang narating ang buhay ko. Aminin mo na, Elena. Mababa talaga ang tingin mo sa akin. Oo, sige na. Kaya ko lang naman dinidisiplinang mabuti ang anak niyo kasi ayoko maging kagaya mo siya na walang ibang narating o naging trabaho kundi ang pagiging magsasaka lang. Ayoko mabulok ang buhay niya sa palayan. Baka nakakalimutan mo, Elena. Nagkaroon ng malaking bahagi ng trabaho ko para sa tagumpay na meron ka ngayon sa buhay mo. Hindi ako nanunumbat at kahit kailan, hindi ako naningil sa kung ano man ang naibigay ko sa'yo. Ronald, tahan na. Isa pa, Elena. Kahit kailan, hindi kita sinaktan. Hindi dumapong palad ko sa kahit anong bahagi ng katawan mo para saktan ka. Tapos, makikita na lang namin ni Marlene kung paano saktan ang panganay na anak namin. Alam mo, tama nga sila. Binabago ng Maynila hindi lang ang buhay, kundi pati na rin ang ugali ng mga tao na nakikipagsapalaran sa lugar nila. At siguro nga, kasama ka sa mga pilit binago ng Maynila. Dahil hindi na kita kilala, Elena. Hindi na ikaw yung dating mabait at mapagmahal na kapatid ko. Papa Dudut, hindi talaga ako sanay na mapalayo ang mga anak ko mula sa amin, lalo na ang panganay kong lalaki dahil sa kanya ako pinakamalapit. Pero inisip ko na lamang na para din yon sa ikabubuti niya. Isa pa, hindi naman talaga siya sobrang mapapalayo sa akin. Sa bahay ni Elena na nasa bayan lamang siya titira na isang jeep at isang tricycle lang naman ang layo mula sa amin. Sa unang mga buwan ay madalas ko siyang dinadalaw noon sa bahay ni Elena pero nararamdaman ko na parang naiirita ang kapatid ko kapag napapadalas ako sa bahay nila. Iniisip ko na lamang na baka naiistorbo ko ang pamamahinga niya kaya naman binawasan ko na ang oras ng pagdalaw ko sa anak ko. Sa tuwing magkakausap naman kami ng anak ko ay wala siyang ibang kinikwento kung hindi puro kabutihan na ginagawa sa kanya ng tita Elena niya. Na palagi raw siya nitong pinapakain ng masasarap na pagkain at hindi masyadong inuutusan sa mga gawaing bahay. Puro magaganda ang kinakwento niya kahit napapansin ko na biglaan ang kanyang pagpayat. Paglalim ng eye bags at paminsan-minsan ay mga pasa niya sa braso. At hindi talaga ako makapaniwala nang makita ng sariling mga mata ko kung paano saktan ang anak ko ng sarili kong kapatid ng mga oras na yon. Kahit kailan ay hindi ko po pinagbuhatan ng kamay ang sino man sa mga anak ko. At ni isang beses ay hindi rin dumapo ang kamay ko sa balat ng kapatid kong si Elena. Kaya naman hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na isumbat ang mga naitulong ko kay Elena. Hindi ko siya tinulungan, inalagaan, binigyan ng proteksyon at pinag-aral para tanawin niya yon sa akin na utang na loob. Ginawa ko lahat ng yon kasi mahal ko siya bilang kapatid ko at akala ko ay ituturing niya rin na pamilya ang pamilya ko pero nagkamali ako. Nang makauwi kami ng bahay ng asawa at anak ko ay doon sa amin kinuwento ng panganay naming anak kung paano siya pagmalupitan ni Elena. Dahil sa pangarap niya at alam niyang pangarap din namin na mga magulang niya na makapagtapos siya ng pag-aaral. Tinis niya ang lahat ng yon. Konting pagkakamali lang daw kagaya ng ilang minuto na maunang magising sa kanya si Elena, hindi makapagluto ng hapunan para dito, maiwan ng walis tambo sa may tabi ng sofa at kung ano-ano pang mga maliliit na bagay ay hampas, batok sa bunot at iba pang pisikal na pananakit kaagad ang natatamo niya. Doon ko mas nakita ang mga tinatago niyang pasa at sugat mula sa kamay ng nag-iisang kapatid ko. Triple ang naramdamang kong kirot nang dahil doon. Dahil kapatid ko pa mismo ang gumawa noon sa sariling anak ko.
Papadudot, mula noon ay hindi na kami nag-usapan ng kapatid ko, pero wala rin akong kahit na sinong pinagsabihan na ibang tao sa pananakit na ginawa niya sa panganay kong anak. May nakarating sa akin na marami na raw siyang nakakaaway sa lugar na tinitirhan niya. Mga kapitbahay na madalas niyang pinapakitaan ng kasamaan ng ugali niya. Pagtatapon ng basura sa gilid ng mga bahay nito, pagpapatugtog ng malakas sa madaling araw, at pag-iingay ng mga bisita niyang galing Maynila. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung anong nangyari sa kapatid ko, pero siguro'y nabago siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Umaasa po ako, Papa Dudut, na kahit paano ay may naiwan na aral itong kwento ng buhay ko. Hindi tayo required na magbalik ng utang na loob sa mga taong tumulong sa atin noong nangangailangan tayo. Pero wala ring masama kung paminsan-minsan ay magbabalik na raw tayo at tumulong sa mga taong naging tulay para sa tagumpay ng ating buhay na tinatamasa. Hanggang sa muli, ako ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ronald. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.